kumapit at magpatuloy, lakas ng loob sa gitna ng krisis. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Thursday, March 26, 2026, ng ikalimang linggo ng Kwaresma. May mga panahon sa buhay na parang hindi sigurado ang lahat. May pangamba sa trabaho, nababawasan ng kita, tumataas ang gastusin, at hindi malinaw ang bukas. Dahil sa mga krisis sa mundo, tulad ng kakulangan ng supply at epekto ng digmaan, marami ang nakaramdam ng stress, takot at pagod sa isip at puso. At minsan, ang tanong natin, paano na kami? Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, chapter 17, verses 3 to 9, nangako ang Diyos kay Abraham. Pero tandaan natin, noong ibinigay ang pangako, wala pang malinaw na resulta. May paghihintay, may uncertainty, pero nagtiwala si Abraham. Ito ang pananampalataya, kumapit sa Diyos, kahit hindi pa malinaw ang lahat. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 8, verses 51 to 59, sinabi ni Jesus, ang tumupad sa aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Hindi lang ito tungkol sa physical na buhay. Ibig sabihin, kahit mahirap ang sitwasyon, kahit parang bumibigat ang buhay, kahit may pinagdadaan ng krisis, hindi nawawala ang pag-asa, lakas, at direksyon ng taong kumakapit sa Diyos. Ang spiritual resilience ay nagtutulak sa ating kumapit kahit mahirap. Sa inyong serbisyo, may pressure, may panganib, may responsibilidad sa pamilya, may pagod na hindi nakikita. Ang spiritual resilience ay ito. Napapagod ka, ngunit hindi ka sumusuko. Nag-alala ka, ngunit patuloy kang nagtitiwala. Nahihirapan ka, ngunit tumatayo ka pa rin. Hindi tinatanggal ng spiritual resilience ang problema. Pero binibigyan ka nito ng lakas para harapin ito. Isang mahalagang paalala sa araw na ito ay ang halaga mo bilang tao ay hindi nakabase sa sweldo, sa posisyon, sa estado ng trabaho. Ikaw ay mahalaga dahil anak ka ng Diyos. Kahit may pagbabago sa sitwasyon, hindi nagbabago ang iyong dignidad. At sa ganitong panahon, mas kailangan natin ang isa't isa. Sa inyong hanay, huwag pabayaan ang kasamahang tahimik na nahihirapan. Makinig sa may pinagdadaanan. Magdamayan sa hirap. Magtulungan sa abot ng makakaya. Kaya ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin ng tatlong bagay. Una, kumapit sa Diyos kahit hindi malinaw ang bukas. Magtiwala kahit may takot. Pangalawa, alagaan ang loob, hindi lang ang trabaho. Magpahinga, magdasal, huminga. Pangatlo, magdamayan. Ikaw rin ay maging lakas ng iba. Kaya maaaring hindi natin kontrolado ang sitwasyon. Pero may isang bagay na tiyak. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Kaya sa gitna ng krisis, kumapit ka, magtiwala ka, at huwag kang mag-isa. Dahil kapag kasama ang Diyos at kapwa, lalakas ang loob at magpapatuloy ang laban. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, sa gitna ng aming takot at pag-alala, palakasin mo ang aming isip at puso. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo. Kahit hindi malinaw ang bukas, pag-isahin mo kami bilang magkakasama sa laban at gawin mo kaming lakas sa isa't isa. Ikaw ang aming pag-asa sa bawat araw sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.